Good morning mga kapaps. For today's video, ikot-ikot muna tayo dito ngayong umaga. Dito sa ating maliit lang na garden. Ngayong September 29. Kasi maaga pa na, tinapos ko na yun nandoon. Gawa pa tayo ng plot. So ayun, malaki na yung aking kalabasa. Ayan. So, dito lang yan sa aking maliit na farm. So ayan, daming bunga ng citrus. Ayan, tinupod ko kasi bumabagsak. Ayan, daming bunga ng agang citrus. Ayan, marami siyang bunga. Ngayon lang ito dumami ang bunga. Ayan, sinalagaan ko rin at in-sprayhan ko kahapon. Nag-spray din ako dito ng pang sa pesticide. So tinukod ko kasi nga bumabagsak, dami kasing bunga pabigat pa ito kasi ito maliit pa to lalaki pa ito, bibigat, kaya tinukod ko na. Ayan tinukod ko na siya para hindi bumagsak, bumaba. Dito na yan sa tabi lang ng aking garden. Ayan, yung aking garden. So mataba na rin yung kalabasa ko. Ayan, yung taas papaya, yung ilalim naman kalabasa. Tinaniman ko ng kalabasa kasi sayang ito yung kalabasa hindi naman tataas. Ayan tataba na, gagapang lang naman dito sa baba. Kaya okay pa rin pag tinaniman mo ng kalabasa. So ito try ko lang kasi nasasayangan kasi ako sa space sa ilalim na walang tanim. Ayan, yung mga papaya ko malalaki-laki na rin yung kanilang bunga, kahit pakunti-kunti lang yung kanilang bunga. Gawa nga nasira po ito nung June, July na tuloy-tuloy yung baha at saka ulan. Yan, epektuhan po yung paglaki ng aking papaya at natigil po yung kanilang pagbunga. Ayan kaya konti lang, tsaka nagsisimula na naman ngayon dito sa taas. Tulad lang din ito. Ayan, kung hindi ito na abot ng tag-ulan, so marami pa rin bunga ito. Kaya pumangit yung taas at saka tumigil na sa pagbunga. Kasi nasira nga nung ulan, araw-araw ulan. Ayan, pero nakaka-recover na rin. Nagsisimula na rin sila sa pagbunga na naman sa taas. Ayan yung ating red ladies papaya. So ang laki ng bunga Ayan, ang laki ng mga bunga. So dito naman sa ilalim ay kalabasa. Ayan, tinaniman ko ng kalabasa at saka inayos ko na yung plot ng aking tanim. Yan, katatapos ko lang kasi yan doon lang naman yung last kanina. Yan, tinapos ko na. So ayan, maganda na yung ating maliit na garden. Sundo naman yung aking ampalaya. So wala pa akong maraming tanim ngayon kasi yung unang ampalaya ko doon wala na yun, tagal na yun. Tsaka yung sili ko doon magulang na. Tsaka may huron na rin akong hunol doon at magtanim tayo ulit. At saka bala ko dyan sa tinaniman ko ng ampalaya dyan sa kabila is talong na naman yung itatanim natin. So marami pa tayo ditong papaya sa mga gilid-gilid nito. Yan, may mga papaya pa ako ditong tanim. Ito, ayan. Saka doon naman sa kabila yung mais, kasi yung dito sa labas ng kudal ko, hindi sa akin to sa tiyuhin ko to maliit lang naman to. Ayan, so ginilagyan ko rin ng kudal dyan hanggang doon kasi yung mga manok ko lumalabas dyan sa palayan. May palay kasi dyan, palayan na yan dyan, at nilagyan ko ng kudal para hindi naman sila makakalabas dyan at makasira ng palay. So ayun naman yung mais ko, kunti lang yan, pero at least may tanim tayong mais. Ayan nagbubunga na. Yan yung mais ko na tanim. Pag gumulang na yan, pang pakain ko lang naman sa manok. Saka doon sa taas yung aking sagingan. Ayan may mga tanim po tayong saging dyan. Ayan, buhay na rin.
Saka doon sa pinakatuktok yung kamuting kahoy. Nagtanim ako ng papaya doon, kaya lang hindi nabuhay, kinain ng daga. Pinutol ng daga yung mga puno ng tanim ko na papaya. Kaya ganda dito. So dito naman yung pumilo or kabugaw. Ayan. So kunti lang yung bunga. Daw nga na nung July, ulan init noon, nung tag-ulan. Nagkalaglagan yung kanyang bunga, pero marami sanang bunga ito. Kailang kunti na lang yung natira. Pero mamumunga pa ito ulit. Ayan, kasi tumaba na siya eh. Pero nung hindi ko pa yan dito nalinis dati, na napakagubat dito, nako. Hindi mo talaga ma-explain kung anong ganda ng lugar na ito. Kasi napakagubat po ito dati. So, isang taon na ako dito nagagarden dito sa side na to. Pero 3 years na ako dito. Nandun ako nagsimula kasi sa Piak eh. Kasi gubat din yun. Kaya doon din ako tumagal. Hanggang nalinis ko doon. Nakarating na ako dito. So, nung malinis na dito, nandun na naman ako sa kabila. Hanggang inakyat ko na yung bukid na yun. Nilinis ko na. O, tingnan yung malinis na. Pero dati gubat na gubat yan sa mga unang vlog ko. Makikita nyo dyan nung nagsisimula pa lang ako sa pagpuputol, paggapas ng mga damo na ko. Grabe ang gubat dyan. Gubat na gubat talaga yan dyan. O, ngayon malinis na. At saka kailangan madiskarte tayo dito sa bukid. Kaya dito tayo sa probinsya ay magtanim tayo ng magtanim para wala tayong gutom. Kasi wala namang magbibigay sa atin ng pangkain natin. Kaya magsipag tayo sa pagtanim. Ayan, tingnan nyo yung iba kong na red ladies papaya. Lalaki din ang bunga. Babalutin ko ito ng plastic mamaya. Kung balutin ko ito ng plastic. Gawa nga na marami ditong fruit fly. Yung kumakagat ng mga bunga ng aking tanim. Ayun kalabasa. Gaganda na ng kalabasa kung tanim dito sa ilalim ng aking papaya. So diskarte lang to mga kapaps. Wala naman po akong ginaya dito. Kasi sasayangan kasi ako sa space kasi sa ilalim eh. Wala kang makitang tanim. Kaya ayan, tinaniman ko ng kalabasa yung ilalim. O, di ba? Saka papaya, kalabasa o. So dito naman yung ampalaya ko, tataba na rin. Paakyat na sila sa kanilang akyatan. Ayan. Paakyat na yung aking ampalaya. Pero konti lang ito, nasa 40 plus lang naman ito kapuno. Andun kasi yung kubo ko eh. Kaya mamaya tapos na ako dito. Pero yun doon sa kabila may mga papaya din ako doon. Marami din. Yan nalinis ko na rin doon. Saka yung doon lilinisin ko rin doon sa kabila. Marami din bunga doon. Kaya lang parang ganito din. Na nasira din ng ulan. Pero ayan nagsisimula na sa taas ng bunga eh. Nakaka-recover na. Pero kung hindi lang sana ito nasira ng ulan, sigurado talaga ako na punong-puno ng bunga ito. Tulad lang nito malaki ng bunga. Ayan nagsisimula na sa taas kasi nakaka-recover na. Saka nakapag-spray na tayo ng foliar. So diskarte lang dito. Pag dito tayo sa bukid mga kapaps. Ay yung yung citrus, daming bunga nan. Kasi dito na tayo at mamumunga na talaga yan. Kasi ni-sprayhan ko rin yun sa pesticide at ni-sprayhan ko rin ng foliar. Para naman ay mapakinabangan yung citrus. Diba? Ito mga 1 week magpo-pruning na ako dito sa aking kalabasa. Isang linggo na lang. Pupruning ko na yan. Putulin ko na itong mga talbos sa unahan. Para hindi sa haba na haba at dadami siya. At mamunga. Ito naman yung iba ko na papaya. Hanggang doon yan sa kabila. Paikot yan doon yung papaya ko. Nasa 200 kapuno.
So ito naman yung aking ampalaya. Ayan. So okay na rin. Kahit papano. Dalawang plat lang naman itong tanim ko na ampalaya eh. Ayan, kasi bagong gawa ko lang ito na dito na gapangan nila. Kasi yung una ko nandun, tinaniman ko ng sili yung ilalim. Lalaki ng papaya. Ang gaganda ng bunga. Kaya balutin ko ito mamaya ng plastic. Dito, balutin ko dito. Pababa para hindi na ito makagat ng fruit fly. Kasi kahapon nag-spray din ako. Ayan, nasira. Kaya gawa nga ng kinagat ng fruit fly. Ayan ayan, yung red ladies papaya. So ang laki nito, sayang. Kinagat kasi ng fruit fly. Ayan. Kaya nasira. Ayan yung bunga niya. Orange yung laman. So dito kasi sitaw yung tinanim ko dito. So wala na. Napatay na yung sitaw natin. At linisin ko na naman ito. Taniman na natin ulit ng panibago. At mag-ipon-ipon na naman tayo ng pangbili ng sitaw. So ayan ang gaganda ng bunga. So dito kasi yung una ko na tinaniman ko na ampalaya. So 4 na beses po ako dito nagtanim ng ampalaya. So wala na sira na yung gapangan ko. Tatanggalin ko na ito. Ayan takunin ko na itong mga tali kung nilagay. Saka bala ko kasi matanda na rin tong ating sili. Pero dumadami na naman yung kanilang mga bunga So linisin ko na lang siguro ito ulit. Si bala ko dito taniman ko na naman siya ng talong. Magtatalong na naman ako dito. Saka mayroon akong honol na sili doon. Doon ko itatanim sa kabilang plat ko. Ito yung aking maliit na garden lang. Kasi maglilinis pa ako dito doon sa kabilang papaya. Ayan. Kasi matatanda na itong aking sili. Pero namumunga pa naman sila. Pero yung dito iba na. Papatay na. Saka mayroon din tayo itong mga malunggay na tanim. Sa gilid-gilid. Kasi sapa kasi ito. Napikutan kasi ako ng sapa mayroon din tayo dito mga malunggay. Ayan. Buhay na rin yung malunggay natin. At buto pa ito. At hinunol ko. At itinanim. Mayroon pang ako doon. Hindi ko pa naitanim. Ayan. Ito yung kubo ko. Saka may kamatis ako doon. Talaga yung kamatis pag tag-ulan. Di talaga hirap pabuhayin. Kaya hindi maganda yung buhay ng kamatis ko doon sa kabila. Niyaan ko na lang. At least yung iba. Buhay naman at may bunga. Saka yung papaya ko doon. Lilinisin ko na naman doon sa kabila. Kasi dito wala na akong tanim dito talong kasi yung tinanim ko dito dati. Pero nung summer hindi na ako nagtanim. Pero ngayon maghunol ako ulit. Pero baala ko dito na naman ako magtanim ng ampalaya. Dito sa kabila ng side na ito. So, may mga papaya din ako dito. Ang laki ng bunga Titinukod ko ito baka matumbay. Sayang yung bunga. Siyang bigat ng bunga nito, ang lalaki. Kagaya din nito ang laki ng daming bunga nito. Natumba kasi ito, bumagsak. Yan, tanggal lahat yung bunga. Ito nang naiwan Ayan lang naiwan yung bunga na. Pero napakaraming bunga din yan. Kaya ito, nilagyan ko na talaga siya ng brace. Yan, para hindi matumba. Sayang. Marami kasing ilalaki kasi ng bunga. May 20 kilos itong bunga nito. Saka babalutin ko rin ito ng plastic mamaya kasi sayang masira to Ang gaganda ng bunga Ang lalaki. Kaya dito hindi ko na ito mabalot. Taas na to Ayan, pero abot kamay ko pa rin. Ayan. Saka nabawasan na ito kahapon kasi meron ng hinog kinuha ng tiyuhin ko. Ayan pinagkuhaan niya. Nilagyan ko rin ng brush yan baka matumba. Sayang. Ayan, saka mayroon din tayo dito mga papayang tanim sa gilid tulad doon sa kabila Ayan may mga maraming bunga din mga papaya. Kasi dito ko balak magtanim ng ampalaya. Kasi yung doon tanggalin ko yung mga tali doon dito gagawa na naman ako dito ng balag or gapangan ng ampalaya. Saka dito na naman tayo magtanim. Dito kasi may mga plat na rin to Ito kasi mga saluyot lang itong nabuhay na ito
Saka malinis na rin ditong ilalim. So kunting linis na lang ito. Gagawa po tayo dito ng balag or gapangan ng ampalaya. Lipat natin yung ampalaya natin. Kasi meron naman tayo doon sa kabila. Saka dyan, lipat natin yung taniman natin ng talong. Dito na naman ako magtalong. Ampalaya na naman dito sa kabila. Tapos dito talong na naman. Meron naman akong ampalaya doon ang dalawang plat. So ayan lang po, diskarte lang mga kabukid. Dito masipag lang sa bukid. Ayun, mga papaya ko sa kabila, maraming bunga din. Kaya lang madamo-damo na. Hindi ko pa nalinis tulad din yung doon. Pero nalinis ko na yun nandoon. So dito na rin, susunod ko yan. Saka meron din tayong sagingan dyan. Ayan, may mga saging din tayo dyan. Saka doon sa bukid, ang dami ko ng saging tanim doon. Saka doon sa tuktok ng bukid is kamuting kahoy. Saka may mga patula tayong tanim doon sa may bukid. Hinarbis na ata ni Tiyuhin kahapon. So ito naman yung sili ko na dati. Ayan, mga magulang na ito. Yan, diskarte lang pag sa bukid tayo mga kapaps. So yan lang po ang maisi-share ko sa inyo dito sa probinsya pag nasa bukid tayo. So ito yung aking kubo, maliit na kubo. Diyan naman tayo natutulog sa taas. Minsan dito din sa baba. Kasi marami po tayo ditong alagang manok. At nagmanok din ako rito mga kapaps. Ay mahigit na mga 50 piraso. Nagsimula po tayo sa manok ng 3 inahin. 3 inahin lang. Ngayon marami na. So kailangan lang dito talaga sa probinsya diskarte at saka mga kapaps. So bye bye mga kapaps at good morning and God bless po sa inyong lahat. Bye bye.